Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na pagbibigay po ng mensahe sa inyo mula pa sa Divine, mula pa sa Holy Spirit, and ancestors, spirit guides, universe, elementals as well. Okay. So, syempre, bago po tayo mag-upisa ng ating reading, is syempre, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng patuloy po na, lahat po ng patuloy na nakikinig, sumusubaybay sa atin pong YouTube channel na Angel Whisper 11. And sa mga bago po, no, this is more on spiritual po. Okay? More on spiritual. Okay? So, sa mga nandun po sa spiritual awakening or doon po sa medyo parang may kutob, no, na parang merong something na may kakayanan kayo, ito po yung perfect na para sa inyo. Sa mga may mga kutob po na ganyan, na parang meron kayo, lalo na po sa may mga bloodline, ano, is pwede nyo pong pakinggan yung kauna-unahan ko po mga reading. I-browse nyo po, no? Para po maintindihan nyo po kasi step by step po to halos, no? And ngayon po is parang nandito na po tayo sa kalakasan or maybe ito po is kung parood nyo po ito, this is the right time for you. Maybe nandun na po kayo sa stage na gano'n, kaya po napapunta po kayo sa reading ko na to. Okay? So, nais ko rin po magpasalamat sa mga bagong nag-subscribe. Nasa 9,000 subscribers na po tayo and counting. Thank you so much po sa inyong lahat. At ano po tayo, dumadami na po tayo. And marami na rin po akong nabuksan na pumapasok na po sa mundo ng spiritual ngayon. And at the same time, andun po yung na-realize na po nila na kaya po palo ganon, is ganito, ganyan, is kasi meron po silang kakayanan na galing po kay God na sila po is pinapunta po sa akin para po ma-realize nila and malaman po nila kung ano po yung mga purpose nila. Okay, for sometimes is meron din po naman po tayong mga reading about love, no? Pero sa ngayon po, sa dami po nito nakahain sa akin, ngayon na cards, I don't know bakit ganito po ang nakaano sa ngayon. Pero parang gusto ko po silang lahat buklatin, no? Or gusto ko silang lahat basahan. Pero pagka ito po kasi nakahain sa akin, is halos parang ito po is enough na kahit hindi na po gumamit ng tarot cards. No? Pero pagka ito lang po, ito is okay na po no? So, but then is kailangan po nating cleanse muna. Okay? So, mag-cleanse po muna tayo ng card, then, and mag-healing din po tayo. Kasi hindi po ako nakapag-healing kahapon. I think hindi po ako nakapag-healing nung love reading na kasi nag-greet po ako ng Happy Valentine's Day sa inyo yesterday. And hoping po na marami pong umattend or nag-mass, no? Ash Wednesday po yesterday. So, hoping po na marami-rami po tayo nagpunta ng simbahan para po sa Kwaresma. And umpisa ng Kwaresma. And antay na po tayo ng next is yung Palm Sunday. No? And dire-diretso na po. So, that's March, I think March, last week ng March, no? Ang 24, kung hindi ako nagkakamali, ang Palm Sunday. Tama ba? Pero alam ko Pero alam ko po March or basta katapusan po ng March. Okay, so start na po tayo. Okay, so sa mga ano nga po pala, no, since malapit na po ang Holy Week, again, ito po yung tamang-tama po na kayo is magkaroon po ng kanya-kanya mga tangan. Especially po doon sa mga gusto po ng protection or gusto pong manggamot or gusto pong sa mga healers po, no, na gusto pong magtangan, lalo na po sa mga beginners. Pwede na po kayong mag-avail kasi po mas maganda po meron po kayong tangan before po mag-Holy Week. Mag-ano na po kayo para po sa first Friday, Good Friday is meron po kayong tangan na, no, to protect you, no, from bad spirits, demonic entities, etc., etc., etc. Okay? So now is mag-prepare po muna tayo, then healing po tayo. Proceed po tayo sa healing right after the paspas, no, from God. Hingi po tayo ng paspas from God. Okay. Panginoong Diyos Ama, Jesucristo Ama, ako po naririto, kasama ko po muli ang aking mga subscribers, followers, viewers, para po dito sa
ah, para po dito sa ating reading, spiritual reading. Pakibasbasan po na inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalo, banal na spirito. Ang mga baraha po ito, samahan niyo po ako at bigyan niyo po ako ng mensahe, bulungan niyo po ako ng mensahe para po masagot ko ang mga katanungan ng mga nanonood ko po ngayon sa mga kanilang katanungan. Ako po ay nananalangin din po na kami po ay inyong iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong pong klase ng karamdaman na tukso. Bigyan po ng kagalingan lahat po ng tao na nangangailangan ng kagalingan, lalong-lalo na po sa may mga malalang karamdaman. Lalong-lalo na po patungkol po sa mundo ng spiritual, lalong-lalo na po sa mga tinatamaan po ng itim na mahika. Pakibigyan po sila ng bagong pag-asa, nang sa ganun po ay mamuhay muli ng normal ang mga ito. Pakibasbasan niyo po itong mga ito, basbasan niyo po ng inyong banal na dugo, banal na araw, banal na espiritu, para po makapagbigay ako po ng tamang-tamang mensahe para po sa kanila. Maraming salamat po. Okay, so ano naman po tayo? Healing. Kahit po mayroon interruptions or distraction, may magtumahol man pong aso or whatsoever, tuloy po ha. Tuloy po tayo. Okay? Kung may marinig man po kayo mga background na hindi magaganda, focus lang po tayo. Okay? So, yan po mga ganyan na may mga distractions po is normal po yan para po hindi po tayo makapagtuloy sa ating mission. Okay? So, let us pray. Pera mo na ako. I-update ko lang. O, di ba? May distraction po talaga. Still, continue tayo. Ganun lang po talaga. Kasi nga po, nandito po tayo sa aking gamutan area. Okay. So, hopefully mamaya, hopefully hindi nyo masyado narinig kasi in-edit ko naman. Or i-edit ko naman po siya. Okay, so pagsusunod-sunod po natin yun. Para bunot na lang tayo ng bunot mamaya. Okay.
Okay, so start na po tayo. Okay, so hoping na this is update, no? Update tayo. Kung ano na po ang nangyayari sa atin, sa inyo, no? Tingnan lang po natin. Okay? Ano kaya lalapag na first card? Ayun. Crown chakra. And God chose you. Wow. Okay, so meaning, dyan sa crown chakra na yan, is sinasabi na yung psychic abilities mo dito is talagang buhay na, no? Na tipong yung tipong kung kayo ay merong mga iniisip and even yung mga bulong, no, na meron sa inyo patungkol sa mundo ng spiritual, like messages from your spirit guides, from your ancestors, from God, no, is ano yan, ano ba to, intindihin nyo po. Huwag nyo po siyang i-ignore. No, huwag nyo pong i-ignore. Kasi pwede pong may mangyari hindi po maganda sa inyo kung ini-ignore nyo po yung mga mensahe. No, especially po kung pumapasok po lalo sa vision and sa dreams. More on, ganun po ang binibigay, no, sa inyo ngayon. So, kailangan nyo po yung i-apply sa buhay ninyo or gawin nyo po. Kailangan nyo pong gawin yan. Kasi kung ano man po yung pumapasok sa isip nyo, sa dreams nyo, sa visions ninyo, at kung ano man yung mga kutob ninyo, yan po yung way ni God para makapagbigay din kayo ng mensahe sa iba. No? Or parang babala, mga ganyan. Kasi God chose you. No? Dalawa to bumaba po to sabay. No? So, andito yung crown chakra mo na which is talagang activated, na talagang, alam mo yung tibong masasabi mong napakataba ng utak mo ngayon. Ganun. Okay, so napakataba niya ngayon, napakasigla, parang kung sa electricity is talaga namang antas ng volts, no, ganon. So ito yung kumbaga, ito na yung time, no, na talagang well activated siya, na kumbaga mapapakinabangan mo na talaga siya, as in kung yung pinapangarap mo is before na parang gusto mong makapredict, gusto mong makapagbigay ng babala sa lahat, well then ito na yun, no, kasi God chose you, no, pinili ka ni God, na ikaw na rin yung pinili ni God na para makapagbigay, dahil maraming maniniwala sa iyo, maraming nagmamahal sa iyo, no? So, andito na yung God's perfect time para ikaw ay makapamahagi ng prophetic word, prophetic dreams, yung mga ganyan, okay? Okay, so since syempre andun yung God chose you, no? Ito yung tipong hindi mo kailangang mag-alinlangan, hindi mo kailangang parang normally, no, andun yung talagang pwede kang parang magkaroon still ng mga doubts, no, parang andun yung hindi mo pa rin ma-convince sa sarili mo, siguro kasi meron ka mga past experiences na hindi talaga magaganda, no, especially childhood times mo or even adulthood na as in hindi ka naman talaga perfect. And nobody's perfect naman talaga. Walang perfect sa mundo. Lahat po tayo nagkakasala. At lahat tayo magkakasala. No? Pero, andun yung God, still God shows you. Kasi meron nga siyang nakita sa'yo na wala sa iba. No? Meron siya nakita sa yung strength, brave, yung wala sa iba na sa iyo lang nakita. No? Na alam niyang kaya mong panindigan, alam niyang hindi ka duwag, alam niyang palaban ka, alam niyang kaya mong baliin ang buto ng mga demonyo na yan, yung kaya mong lusawin ng mga kaluluwa ng mga na gumagambala sa ibang tao. Alam niyang meron kang ganyang kakayanan, alam niyang kayang-kaya mo, na once na ibinigay sa ito ni God is kayang-kaya mo tong i-execute, no? Kayang-kaya mo tong ilabas, kayang-kaya mo tong kayang-kaya mo silang gawing punching bag, yung ganun, no? So since God chose you, no, so always just have faith, no? And iwasan mo tong mga sinungaling na tao na to, dahil alam ko napapaligiran ka ng mga mapagpanggap, mapandinlang, mga bulaang propeta na nandiyan sa paligid mo, na talagang akala mo na tipong akala mo kung sinong kung buhatin ng sarili, lalong-lalo na patungkol sa Diyos, na sila ay banal, sila ay ganito, ganyan, pero hindi naman po isinasa puso. Hindi ko po ito inilalahat, no? Pero karamihan po, or for some of you, for some of them, na nasa paligid ninyo, no, is na andun yung maigi lang pong pagkakaharap. Pero pagka nakatalikod na po, iba na po. Andun yung betrayal po talaga. Andun po yung pagbabackstab, no?
Talaga po kabuntot na po natin sa buhay yan. Kaya nga po mas maganda po yung mag-isa kayo. No? Mag-isa ka man or maybe meron kang few friends, 1, 2, 3, 4, 5. Pero yung group of friends, like siguro more than 5 of friends, parang one of them is talagang nagba-backstab na sa inyo. Hindi na totoo. Yung iba po ginagamit ka na lang. Yung iba sinasamantala na lang yung kabaitan mo. Yung iba inuuto ka na lang. Yung iba kumukuha na lang ng mga ideas sa'yo. No? Then, afterwards, after nilang mapakinabangan ka, andun na yung babanatan ka na. So, careful ka dito sa mga ganitong tao. No? And, since mataas ang, yung psychic abilities mo dito, intuition mo is talaga mataas na, ito mga liar na to is talagang bagsak na to sa'yo. Kumbaga, ito is, tablado na. No? And, ito naman mga liars na to is talagang nilayo ka na rin dito. Kasi ano to magiging hadlang din to sa growth mo spiritually. No? Not only spiritually but also mentally and emotionally, physically na rin. No? Yung mga ganyan. Okay, so we have the heavy loads. So dito is marami pa rin talagang sa paligid mo, no, is even family. No? Actually, akala nyo minsan sa family mo, hindi ko naman po ito nila lahat, no? Pero based on my experience, na kumbaga, hindi po lahat ng pamilya natin is pabor po sa ginagawa natin. Hindi po lahat is sumasang-ayon sa ginagawa natin. Especially po kung kayo po isa sa ganitong sitwasyon, ganitong binigay sa inyo ni God na you're a healer, a tarot reader, no? Iba po ang tingin nila. So, instead of parang damdamin nyo yung mga sinasabi nila, move on. Then let go, let God. No? Let go, let God nyo po yan. Yung mga bati ko sa inyo, yung hinihila kayo pababa, na maraming sinasabi, hayaan nyo po sila. Alam ko masakit po yan para sa inyo, pero i-let go, let God nyo po yan. Hayaan nyo si God ang magpatunay sa kanila na ikaw is anak niya. Okay? Isa yan kasi sa heavy loads mo. And we have the copycat. Okay, so itong copycat na to, again, no, is ito yung pitipong parang till now is hindi niya matanggap na parang ikaw ang meron, siya ang wala. So now pinagigikita niya yung sarili niya o pinagduduldulan niya yung sarili niya na gumagawa siya ng ways para matapatan ka. Kung hindi ka man niya matapatan dahil malakas ka na, pero gusto niyang sumunod sa yapak mo or sumunod sa kung anong meron ka. But then, if nanggaling sa inggit, no, or parang hindi naman siya nakipag-communicate sa'yo, or nag-ask ng help sa'yo to guide him or her, no, is hindi natin alam kung ano magiging resulta. Again, let go, let God. No? So, yung mga copycat, kung meron po kayong mga gusto, no, make sure na parang i-approach nyo po yung tao na ina-idolize ninyo. No? Mas maganda po yung ganun para maturuan niya po kayo kung paano siya naging ganun. No? Kaysa po yung kukunin nyo po yung kakayanan na meron siya, natatapatan nyo yung gusto nyo sa kanya, pero in a different way. Hindi po kayo magkakaroon ng katulad nung kay Pedra. Kasi kayo po si Juana. Sa spelling na lang po magkaiba na eh. So, hindi po kayo pwedeng maging Pedra kasi kayo po si Juana. So, kung gusto niyo po maging Pedra, makipag-communicate kayo kay Pedra, makipag-usap po kayo, lumapit po kayo, then ask niyo po siya kung paano siya naging gano'n. Then, yaan niyo, i-guide niya kayo. Okay? Kasi wala po nagtatagumpay sa pagiging copycat, sa pagiging manggagaya. Wala po. Manggaya man kayo, manggaya man yan, is ano lang yan, temporary. Okay? Hindi po siya lifetime. Okay? Kasi po ang pagiging copycat, syempre, may kasama po inggit, kaya nga po kayo ginagaya. Diba? Okay, and no. So, no for those persons na parang, alam mo yon, wow, we have the Jesus Christ and pure heart. Okay, so no. So, parang sinasabi rito ng cards na parang hindi mo din pwedeng i-allowed na, or talagang hindi dapat, no, na i-push yung pagkakaroon ng word or maging copycat na kahit ikaw mismo dito, no, is hindi mo po pwedeng gayahin. Halimbawa, meron kayong kakilala na isang magaling na manggagamot and gusto mong maging ganun, no? Wag mong persehan ang sarili mo. Wag mong i-push yung sarili mo na gawin yung katulad ng ginagawa niya. Merong perfect time dyan. Merong, sinasabi nga dito is God's perfect time, ibibigay sa'yo yan. No, yung divine timing ang antayin mo.
kung bibigyan ka ni God ng ganong kakayanan na gusto mo doon sa isang healer, then mag-antay ka. Kung ano man yung ibinigay sa iyo ni God ngayon, ng way kung paano ka manggamot, yun doon ka mag-focus. Huwag kang tumingin sa kaliwat kanan na meron kang iniidolo or ano man. Kundi mag-focus ka sa sarili mo. Huwag kang kumuha, huwag kang kumopya ng iba. Iba, again, uulitin ko po ito, ang healers po, even tarot readers po, is talaga pong iba-iba po ang abilities. Iba-iba po, may kanya-kanya pong uniqueness po yan. Kumbaga sa doktor, kumbaga, may specialist din, no? May specialist ako sa ganito, like me is more on, connected po ako talaga sa mga oracle cards. Meron man akong ano sa tarot cards, pero talaga pong mas na bubuk ako or nai-express ko po yung mensahe ng divine through oracle. Okay? So we have nga pala, pure heart. And Jesus Christ is meron talagang pure heart. Diba? We have a Sacred Heart of Jesus, which is here. Ayan. Siya yan. No? Ayan. Siya yan. Ito. Yan. Siya is Sacred Heart of Jesus. Okay, so siya is talaga may pure heart. No? Na talagang, kung ako sa tao, no, ito yung sinasabi na parang uto-uto, marupok, mga ganyan. Kasi matulungin siya. No? Hindi po tawag doon is uto-uto, hindi po yung parang sinasabing syunga-syunga or tanga. No? Hindi po yun eh. Kundi talagang mababa lang po ang loob ni Jesucristo Ama. Mapagbigay. No? Parang ganun din po siya. Ni-let go, let God na rin po. Kung sino man po yung babati ko sa Kanya, kung sino man po yung manloloko sa Kanya, ang Diyos Ama po ang magbibigay ng kaparusahan. Hindi po si Jesucristo Ama. Ganon po siya noon. Hinayaan niya pong Diyos Ama ang magbigay po ng hustisya sa mga sumasalbahe sa Kanya. Ganon po ang nangyari. Okay? So Jesus Christ is also here, and dahil ikaw is my pure heart, that's why si Jesus Christ is nasa iyo para i-guide ka. And alam mo yun, parang kayo yung tandem, no? And siya yung talagang super close sa'yo, na talagang lagi na sa likod mo every time na nag-heal ka and nagtataro reading ka, or kung ano man yung ginagawa mo. Kung wala ka man sa mundo ng spiritual, kung sino man po dito wala pa sa mundo ng spiritual, or parang nandito pa yung nangangapa, si Jesucristo Ama ang nasa likuran mo. Okay? So, ngayon po is talagang, ito yung, maybe this is an awakening, spiritual awakening reading, no? Kasi, sinasabi dito na, kumbaga, God chose you, no? Andun yung pinili ka ni God, na baka meron ka nararamdaman ngayon sa sarili mo na parang kakaiba, no? Na may something na parang inaalala mo, ganyan. Na ngayon is, sinasabi ko na sa'yo, na nasa spiritual awakening ka. So, this is a spiritual awakening kung sino po makaka-resonate dito. Kasi God chose you, and andito yung Jesus Christ na nag-guide sa'yo. Okay? So, yung pagkakaroon mo ng pure heart, continue mo lang yan. Hindi ka marupok. Hindi ka syunga. No? Hindi ka uto-uto. Continue mo lang yan. And i-bless ka ni God. I-bless ka ni Jesus Christ. More. More and more and more. So, we have 2 cards again. Energy Vampire. So, ito energy vampire na to is kinat din, ano. So, itong mga energy, kung siguro a couple of weeks ago or maybe last week, meron kang experiences na parang tamad ka na naman, no? So, maybe andito yung talagang meron ka mga experiences na kumpleto naman ang tulog mo, no? Kompleto ang tulog mo, pero andun yung kung bakit napakabigat ang katawan mong bumangon. No? Kaya alam mo may mga gagawin ka, pero ayaw mong gawin. May kumukontra sa'yo, ibig sabihin. No? So, ito is pinutol na rin to ni Jesus Christ. No? Pinutol na rin yan. Nilusaw na rin yan ni Jesus Christ. Nilusaw mo na rin yan nang hindi mo nalaramdaman. Nang hindi ka aware. No? Na nalulusaw mo yan. Sa pagtawag mo sa Panginoong Diyos Ama is nalulusaw mo yan. Tapon mo yan. Bumangon ka, pilitin mong bumangon, mag-cleansing ka, mag-salt bath ka, rock salt, the best. No? Then, putol yan. Pero naputol naman yan. Pero, ito is for those na talaga nakaka-experience na, hindi pa aware about sa rock salt na yan. Napakagandang energizer po ng rock salt. Promise. Yan po ipaliligo nyo.
Isang kutsara, dalawang kutsara sa malaking timba, enough, no, para ipaligo nyo. Huwag po kayong maghuling banlaw. Yun po mismo ipaligo nyo. Nalulusaw naman po yan. Okay, wala naman pong amoy yan. Okay? So, wala pong effect sa balat yan. Kasi po ako, araw-araw ko po yan, pumuputi nga ako eh. Charing. Hindi, ginagamit ko po talaga yan. Kasi kailangan ko po talaga yan. Energizer ko na po yan. Okay? So, let's see kung ano pa ang ibababa ng cards. Then, transfer tayo sa iba. Okay, so that's God's plan. See? God's plan yan. So, talagang God hired you as well. No? Talagang, andyan yung pinili ka ni God. Kaya, alam mo, tipong, lahat ng kibot mo ngayon, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, that's God's plan. So, all you have to do is parang, mas tibayan mo yung pananalig. No? Yung pagtawag sa Kanya. Alam kong marami kang goals, alam kong marami kang gusto pa sa buhay, no? Pero sa pamamagitan ni God at pinili ka naman ni God, pinagkatiwalaan ka ni God, pagkatiwalaan mo rin siya. Wag mong pagdudahan, no? Dahil kumbaga ngayon tumatakbo ang buhay mo sa pamamagitan niya. Okay? Kumbaga matuwa ka kasi hawak ka niya, no? Hindi ka hawak ng kung sino mang Poncio Pilato diyan. Okay? Matuwa ka, magsaya ka, mag-celebrate ka dahil hawak ka ni Jesucristo Ama. Okay? So, we have the lovely couple here. So, may experience mo na ngayon yung magkakaroon kayo ng mas magandang bonding, mas okay na relasyon, mas deeper na relasyon. Okay? And, paano ba may sasakatuparan yung lovely couple na yan? Ngayon is magkakaroon na kayo ng communication, mas magkakaroon kayo ng deeper communication, bonding, ganyan, more time, more attention, yan ang meron kayo. And yes for that. So, that's a positive sign. Diba? So, yan yung mga isa sa hinihiling mo kasi before, no? Or maybe, minamanifest mo din. Ano? So, binigay na sa'yo ni God yan. And now, you're not alone. No? You're not alone. Still, be careful. Okay? Kahit na alam mo marami kang mga guides, maraming mga angels, archangels, ancestors, even universe, still be careful. Kasi sa physical dito sa mundo natin, on our physical world, is talagang maraming temptations, maraming, inggit, yung mga ganyan, maraming mga masasamang tao talaga, no? Tanggapin na po natin yan. So, still, kailangan maging careful ng sobra-sobra. Makiramdam ka sa mga tao. Okay? So, alam niyo yung tipo kasi kahit ikaw na napakabait mo na, andun yung period na nagbabago ka. Pero andun yung magtutulak talaga sa'yo eh. Na parang subukan ka na ilabas ulit yung dating ikaw. No? Pero sa mga healers naman po kasi hindi naman po ito kailangan talagang baguhin mo ugali mo na magpakabait ka, na tipong hindi mo na pwedeng gawin yung mga dati mong gawain. Siguro ang pinaka-the best lang dito na pwede hindi mo gawin is yung talagang yung palamura ka, yung kung dati ka nagiinom or dati ka lasinggero, lasinggera, alisin mo na yan. Yung mga ganyan, yung mga addictions, yan ang kailangan mong alisin talaga. Pero yung ugali mo, like, yung talagang attitude and behavior mo, is talagang pinili ka ni God eh. God chose you, di ba? So, dito yung card na God chose you and nakitaan ka lang niya ng pure heart, kaya kanya pinili. No? So, andito yung, kumbaga, kailangan mo lang talaga is patunayan sa karamihan na binitawan mo yung mga ganun para maniwala sila sa'yo na nasa kamay ka na niya Jesucristo Ama. Okay? Let's see kung ano pa. Kita nyo na, nasa ganito pa lang akong cards kasi ang dami nito eh. Ito po yung first card ko. Actually, meron pa akong isa yung puti. Kaso hindi ko po nagagamit na siya. Ito pa lang. Okay, let's see. Uy, nag-umpisa na po ako mag-ayuno. Financial crisis is here. Okay. So, dito sa financial crisis na to, is sa pagdaanan mo na to. And, maybe ngayon is parang nandun ka rin sa period na gano'n. Pero, masasabi kong hindi na gano'n katindi. Compare mo naman noon. No? Kasi, kumbaga dito is, you are well guided by Jesus Christ, no? And God chose you. So, andito si God, parang, nag-usap na sila dito ni Jesus Christ na i-assist ka, i-guide ka sa lahat ng mga gawain mo.
That's why, papagtatagumpayan mo na ngayon kung ano man yung mga struggles mo before or mga ginagawa mo ngayon na pagsisikap is talagang andito na yung for victory na success. Okay? So, ano lang, hayaan mo lang yung financial crisis na yan. Kasi parang yung financial crisis na nararanasan mo ngayon is isa sa mga parang, alam mo yun, parang merong nagpalipad hangin or sumumpa, I don't know, ganyan. Okay, so there's an expressive eyes na nagbabackstab sa'yo. So through eyes, no, through parang eye-to-eye contact or what is andito yung akala mo tinitignan ka lang niya pero yung isip niya nagsasalita na merong something na curse na binabato sa'yo. Yan yung isa sa nagbabackstab sa'yo and nagbibigay ng kung ano-ano maling kwento sa pagkatao mo. So, ingat ka dyan. Kaya meron ka rin ditong be careful, no? Kasi hindi lahat na nakakausap mo, akala mo, kakampi mo, or akala mo, mabait sa'yo. No? Again, sa mundo natin ngayon is napakarami pong manlilin lang. Especially po ngayon, magmamahal na araw, maglalabasan po mga sungay at buntot niyan. Okay? So, careful tayo. Basta lasan yung mga pakiramdam nyo, ha? Kung kailangan nyo pong umiwas, magawa kayo ng alibay, sige lang. Okay, so we have 3 cards. Patience, greedy, exposed. Okay, so kailangan mo lang ng konting pasensya. Hindi pala konti. Mahabang pasensya ang kailangan mo dito. Kasi, kumbaga, ito yung mga taong sakim, no? May mga tao talagang sakim na lalapit sa'yo para sirain ang buhay mo, para sirain ang araw mo, no? But then, expose naman yung mga yan. No? Kasi andito yung patience, then greedy. So, habaan ng pasensya mo sa mga taong nakapaligid sa'yo na sakim, no? Na walang inintindi kundi ang sarili niyang kaligayahan. Okay? Kasi ito is na-expose naman and for sure, kilala mo na to. No? And for sure, kumbaga, na-encounter mo na rin to or mauulit ang scenario. No? Parang antayin mo lang pero kailangan mo maging prepared. No? Kailangan lagi kang prepared sa ganun. Kailangan mo dito i-develop, no, yung pasensya. No? Kasi talagang pag may mga ganito kausap na tao or kaharap na tao, nakakasalumuhan na tao is talaga nakakaubos ng pasensya. No? Kaya ngayon pa lang, sinasabihan ko na kayo, mag-ipon na po kayo. Kumbaga sa tubig, no, punuin nyo na po yung drum or tangke. Kung may tangke kayo, punuin nyo na yung tangke. Okay? Kaya tayo itong napulot kong card. Okay. So, we have risk it. Risk it. Okay, so risk it. So, dito is sinasabi na kumbaga, be, ready ka dun sa mga, medyo, hindi naman sa delikado, no? Pero, take a risk dun sa mga challenges na darating sa'yo. Kumbaga, meron pa rin naman eh. Hindi, actually, ito naman lagi ko naman ito sinasabi na talagang habang nabubuhay tayo, marami pang challenges na darating sa atin. Pero, mas madali nyo nang ma-resolve. Kasi kumbaga yung mga iyan, at your age, no, is pinagdaanan mo na yan eh. No? Or parang, pumasok ka man sa ganyang sitwasyon is, parang pinanggalingan mo na rin yan. So, parang bumabalik-balik lang yan. So, ngayon, at least ngayon, alam mo na kung paano mo ito paglalabanan at paano mo pahahabaan yung pasensya mo. Okay? Okay, so we have the second card which is Gossip Dims Your Glow. Okay, so here is sinasabi naman dito na parang mas better yung i-avoid mo na yung mga taong alam mo yung nagbibigay sa'yo ng negative energies. No? Yung mga gossip na yan, yung mga chismis na yan, yung mga kung ano-anong marites na yan. Kung hatid lang naman din siya. Kung halimbawa dinadalaw ka o pinuntahan ko, nag-cross ang landas nyo, and nagchika-chika kayo, no? Pagka nakakaramdam ka na ng mga negative na kwento, ibahin mo na usapan, no? Or better, gumawa ka na ng palusot na kailangan mo na umalis kasi ganito, ganyan, ganon. Kasi hindi rin maganda para sa iyo nakakasagap ka ng ibang energies kasi ang nangyayari, hindi ka lang naman intuitive dito, kundi empath ka din. So, na-absorb mo yung mga ganong mga bulok na ugali. Okay, so better na
layuan mo na lang yung mga ganyan, okay? Para yung energy mo dito is ma-maintain mo yung high energy, hindi mapalitan ng low energy or maging pangit. Alam mo, masisira ang araw mo kasi pag ganun. So, we also have the natural beauty here. So, sinasabi naman dito is, kumbaga, alam nyo, yung katawan po kasi natin talaga dito. Ang katawan natin is talagang, ito is, kumbaga, precious, no? Yung human body is precious po yan. So, kailangan po natin itong i-pamper. No? Kasi yung spiritual nga po, again, is kayang-kaya po yan i-heal ng ating mga guides, no? Ng universe, ni God, ng Holy Spirit. Kayang-kaya po nila i-heal. Yung person, I mean, yung physical body po natin is kailangan po natin i-pamper. Kailangan po natin ayusin. Kailangan po natin alagaan yung physical natin. No? So, sa spiritual po kasi sila po yan eh. Sila pong lahat yan. Sila po magte-take over dyan. Pero pagdating sa physical, tayo na po. No? So, kailangan po natin ingatan. Kaya nga po, ako po, no, is nasasabihan din po talaga ako ng mga guides ko na magpahinga ka naman. Okay? So, yun po. Kailangan nyo pong ipamper yourself nyo kung kailangan nyo magpunta ng mall, magliliwaliw kayo dyan, or kung gusto nyo minsan manood ng sine, go, or minsan parang gusto nyo pumunta ng parlor, gym, go, no? Mga ganun, para at least yung energy nyo napapalitan ng mas magaan, no? Oops. Okay, so we have a new day. O, diba? Pagka kasi alam mo, maganda yung energy mo, no? Isa dito yung talagang, syempre, magiging maganda yung, alam mo yung new beginning, no? Andito yung parang, laging kang parang bagong gising, laging, alam mo yung pag nakakita ka mukhang liwayway na nasa tipong, ano ba tawag doon, bukirin, na parang, ang sinasagap mo lang is fresh air, pero kahit wala ka sa ganun. Pero kung halimbawa, eto nga is gagawin mo tong natural beauty na to, na parang ipapamper mo yung self mo, then, ganun yung magiging result, parang laging bago, laging magaan, laging maganda yung energy mo. Okay? Kasi yung toxic is nawawala. So, still, ito, meron pa rin dito nourish yourself. So, almost the same din yan sa natural beauty, no? And be gentle with yourself. Alam mo, tingin ko, abusado ka sa sarili mo. Kung sino man to, no? And you are so loved. No? Parang ano dito, parang siguro ikaw yung tipong lapitin ka dito ng mga tao na parang maraming problema sa buhay-buhay, no? Lapitin ka kasi nandito yung gossip deal circle, no? So, parang ito yung mga taong lumalapit sa iyo para humingi ng tulong pero naninira ng ibang tao. Yung mga tipong ganon, tipong umahanap ng kakampi, no? That's exactly right word, no? Na parang lumalapit sa iyo, makikipagkwentuhan sa iyo, but then ang kapalit naman nun naninira sila ng ibang tao. Then parang gusto niya kung ikuha-kuhanin yung sitwasyon mo at ikaw yung maging kakampi niya, no? So now is sa pamamagitan niyan, no, is parang andun yung ang giging toxic ka, no? So yung mga ganyan, parang pinaka the best way na gawin mo, yun nga, love yourself, no? Be a natural beauty. So parang kailangan mo i-pamper, nourish yourself, be a gentle with yourself, no? Kasi you are so loved. You are loved. No? Hindi mo kailangan ng parang, hindi ka nila dapat inaawa, hindi ka nila dapat nilalapitan para manira ng ibang tao at ikaw ay sumakay sa ugali nila na ganun. Hindi. No? Hindi nila alam na ikaw pagka nilapitan kanila is pare-realize mo rin sa kanila kung ano yung side nila. No? Na parang kailangan mo ipamukha sa kanila kung ano yung mali nila. Bakit ganun yung isa? Kailangan maging balance ka dito. And alam nila yun na ganun din ang gagawin mo. Now, after nun, no, na makipag-usap sa iyo yung mga yan, pag uwi niyan, kung ano naman ang sit-sit ang sasabihin tungkol sa iyo. Na ikaw naman ngayon ang babanatan. Kasi hindi mo siya kinampihan. Napagsabihan mo siya. No? So, mga yun, dalawa na ang galit siya. Yung kinukwento niya tsaka ikaw, galit na siya sa iyo. Ganon. No? So, sa mga nakaka-experience sa mga ganyan, again, let go, let God nyo po yan. Kasi hindi mo deserve yan. Yung mga lumalason sa paligid, yung nilalason ka lang. Okay, so slow down. Okay, so hinay-hinay lang, bebe. Okay,
Kung halimbawa ang tingin mo is hindi mo na makontrol yung mga ganyan tao, no, is make sure na parang ano mo lang, parang alam ko kaya mo naman lusutan eh. Pero andito kasi minsan may mga tao talaga na kahit na iniiwasan mo na pagduduldulan pa rin nila yung sarili nila o igigiit pa rin nila yung gusto nila, no? So andito yung make yourself busy na na may kapararakan, nakapaki-pakinabang. Ganun ang gawin mo para yun yung way na pag-iwas sa mga tao. Okay? Make yourself busy. Okay? Para malayo ka sa mga gantong klase tao. Yung mga toxic. Okay? So, di ba? Kung mga ganyan ang mangyayari sa'yo at lumabas ka or umalis ka na sa ganyang sitwasyon or naiwasan mo yung mga ganyang tao, celebrate, no? There's a celebration talaga. So, andito rin yung sinasabi na one day, no, is aside dyan sa mga toxic na tao na lumalapit sa'yo, eh syempre, ando na yung good vibes, positive energy. So, andito na yun talagang hindi lang sa mga couples to, even sa family member, no, is magkakaroon kayo ng celebration. Or parang alam niyo yung ang gaan-gaan na ng buhay niyo, ang gaan-gaan na ng pakiramdam niyo sa isa't isa. Kasi nagkakasundo na kayo kasi nga puro positive yung pumapasok. Okay lang po na mag-isa, okay lang po na dalawa, basta as long as yung mga nakakausap niyo is may inspired kayo, na puro positive lang po yung naririnig nyo. And mas maganda nga po is a word from God para ma-realize niya na kung ano yung mga mali niya, no, is mas maganda po yun. No? Okay? So, let's see here kung ano naman ang mensahe ng ating mga ancestors dito. Hingi tayo ng mensahe from your ancestors. Kung ano ang sasabihin sa iyo ngayon, no? Dito naman is kukuha lang tayo ng mga ilang cards. Yun. So, we have 2 cards here. Okay, so we have the 9 of Wands and 2 of Pentacles. So, dito sa 9 of Wands and 2 of Pentacles na sinasabi is, kumbaga, andito yung well-bakod ka, no? Well-protected ka, na talagang, alam mo yung kahit na akala mo nag-iisa ka is mali, no? Andito yung talagang marami, no? Kaliwat, kanan, harap at likod is na andyan may nakaguide sa'yo. Kumbaga dito is talagang nabibilugan ka or napapaligiran ka ng mga guides mo. Kaya andito yung sa 10 of Pentacles is na andito yung you're almost there na kumbaga kung meron kami na manifest or meron kang mga pinapangarap, meron kang gustong ma-reach sa buhay mo, you're almost there. Konting-konti na lang at nandun ka na sa finish line ng tagumpay mo. Okay? Yan yung mensahe sa'yo. Kasi nasa right path ka. No? Hindi ka naligaw. So, continue mo lang yan. Dahil almost, no, nasa finish line. Very few steps na lang, no, is andun na. Mahuli-reach mo na siya. Natin, kung ano pang mensahe. Wala na. Ayun. Ayun, dami. Ayun ko ng dami. Konti lang. Alam niyo naman di ako tumatanggap na lang ng 5 cards. Buy 2 pwede. O, yun. Buy 2 pwede. Tiyaan! Okay, so we have the Queen of Wands and the Justice. Okay. So, dito, no, sa Queen of Wands is, kumbaga, andito yung talagang nag-harvest ka na. See, you're harvesting. Diba? Nag-harvest ka na dito ng mga tinanim mo. Yung mga pagod mo, yung pagtitiis mo, sakripisyo mo, ngayon is nag-harvest ka na. And almost, no, nare-reach mo na talaga and nakukuha mo na. No, unti-unti is nakuha mo na. Pero andito pa yung marami ka pang pipitasin. Marami ka pang makukuha. Marami pang opportunities. Marami pang blessings ang darating sa'yo. Okay? And we have the Justice here na kumbaga dati is talagang dating parang ikaw is salat na salat sa buhay na tipong halos walang makain, walang mabili na ganito, ganyan, ganon, ganito, ganyan. Ngayon wala. Full ka. Plenty. No? Is eto na yung period na halos lahat ng gusto mo nakukuha mo na ngayon. No? Especially sa food, ganyan, no? Hindi ito into material eh. Kasi mas focus ka sa food, sa pagkain, or sa everyday necessity talaga. Yun lang ang maganda sa'yo. And yun lang din na nagustuhan sa'yo ni God. Na kahit punong-puno ka na ng blessings, no? Inuuna mo pa rin ang food. No? And ito is make sure na
you'll always make sure na kumbaga i-share mo rin to sa others kasi alam mo kung paano magutom. Pinagdaanan mo kasi. No? So, andito yung, no? Andun yung talagang kahit na tipong hindi humingi ng tulong to mga taong to, andyan ka to give. Very good ka dun, no? Gusto ko yun. Okay, so always be, giver. Wow, laging baitos ang card mo, ah. Gusto ko to. Okay, so we have the Judgment and the Ten of Swords. What's this? Ten of Swords. Okay. We have the Ten of Swords and the Judgment Day. Okay. So, ngayon, is andito yung, dito kasi kung makikita nyo po yung image, no, is andito yung parang freedom, no. So, andito yung parang sinasabi dito na, kumbaga, dumating kayo sa point na parang hirap na hirap kayo or pinahirapan kayo dito ng tao or meron sumalbahay sa inyo, meron sumampa sa inyo, or parang nanira sa inyo, and now nandito ka na sa word na freedom, or binigay na yung judgment day dito ng tao, ni God, na binigay na ni God yung judgment day doon sa gumagawa sa inyo. And now you are free to do kung ano yung mga gusto mo sa buhay, no? And marami ang natutuwa sa iyo dahil kumbaga marami ka ng napatunayan, marami ka ng ibunuga, no? And kumbaga marami na naniniwala sa iyo, no? So i-continue mo lang 'yan. Then we have the Ten of Swords here na sinasabi na kumbaga with the help of your hands, no, with the help of your hands, with the help of your energy, sa paggamit mo ng kamay mo, no, is nakakapagpagaling ka. And sa hands mo din nanggagaling yung parang yung tipong sinasabi ko rin sa reading before na kung ano yung mahawakan mo o kung ano yung minamanifest mo, nakukuha mo. Parang lahat wish granted pagdating sa'yo. No, lahat nakukuha mo. Pero ang kagandahan lang sa'yo, yung mga winiwish mo is hindi para sa sarili mo. Pangkalahatan kasi eh. Kaya ibinibigay sa'yo ni God. Hindi ka kasi makasarili. Alam niyo, pagka ang tao hindi makasarili at iniisip muna ang iba bago ang sarili, pinagpapala po ng Panginoon yan. No? Hindi po pwede yung ikaw lang ang makikinabang. Mas maganda po talaga na i-share mo, na siguraduhin mo na yung ginagawa mo or binibili mo, no, is pangkalahatan. Huwag mo solohin, i-share mo sa iba. Okay? Ganun ka kasi. So, continue mo lang yan, bebe. Okay? So, now is gumamit tayo ng mga how many cards ba? So, 3 decks, no? So, almost okay na tayo doon. So, that's your reading. So, hoping na sa mga naka-resonate po at hindi pa po nakaka-subscribe, paki-click na lang po ang subscribe button dahil malapit na po tayo mag 10K. Yan, so konti na lang. So, paki-share nyo po and paki-like po, no? Itong ating reading para po ma-notice po to lagi ni YouTube. Para po, kasi po hindi minsan meron pong parang, ayoko na lang po kung salita. Basta po, kailangan lang po natin itong i-like and share para po makilala po ni YouTube. And paki-click na rin po notification bell para po updated po tayo sa mga uploads po natin. Okay, then sa mga magpapareading po is kailangan lang po ng appointment, no? And ganoon din po sa healing. Sa healing naman po is pagkalang na po ka emergencies, wala naman pong problema. And Saturday, Sunday po is wala po akong reading. Okay? So that's my off, that's my family day. Okay? So thank you so much po pa sa nanood or nakinig at tinapos po itong reading. Maraming salamat po and God bless you all. Bye! Ping!